Hey guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU. Andito na naman nga po ako para magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings about sa TVJ sa Itbulaga and updates about sa loob at labas ng showbiz. Anyway, sa gabing ito, ang pag-uusapan natin ay patungkol po dito sa tahanang pinakamasaya na tinanggal na po sa GMA 7. So, meron po ngayon lumutang na isa pong noontime show na mapapanood na dito sa GMA Network. Ito na kaya ang ikanilang ipapalit sa tahanang pinakamasaya? So, abangan po natin yan. Pero quick update po muna tayo ngayon sa Itbulaga. Na kung saan, so sabi dito sa latest post ng TVJ, Daray Cats, susugod na ang bida choice sa bawat ligo. Bida ka, basta Bioderm. So, ayan, ka-legit Daray Cats, ang isa pong sorpresa na naman ng Itbulaga para po sa atin. So, padagdag po ng padagdag ang mga pinamibigay po sa winners sa barangay. Samantala, kumpirmado naman ang atin pong nasagap na balita nitong nakaraan na may bago pong advertiser ang TVJ. So, welcome back po sa Shopee. Well, inabangan ko ito yung Sabado. Pero since Lazada nga po ang ine-endorso nitong si Maine Mendoza, hindi nila sinabay sa birthday ni Mengay. So makikita po natin dito, dati si Maine at saka si Alden to, no, nakakamiss. Anyway, si Kuya Ryan and si Miles. So welcome back sa Shopee. And hoping po tayo na more advertisers to come para sa Itbulaga. Siyang tunay na talagang namamayagpag at talagang pinagkakatiwalaan po ng mga advertisers ang TVJ, wala pong halong duda. Naalala ko din nung binalita natin yan na meron pong bagong advertiser ang TVJ, ang Tape Defenders naglabas din na may bagong set of advertisers daw ang Tape Inc. Tapos biglang boom, sila po yung magsasara na. Ano yun, kalokohan lang yung kanilang mga sinasabi, pangpahype lang po sa social media para makaakit pa na advertisers. So, late sa balita ang kanilang mga Tape Defenders. Napahiya at nabukol lang po tuloy sila. Anyway, dahil usap-usapan nga sa social media, ang pagkawala po ng tahanan ng pinakamasaya, naging matunog po ang TikTok lock na kung saan ay eto nga raw po ang papalit sa TP. Sapagkat pinalakas nga po ng GMA Network ang TikTok lock at kanilang ibinalik ang tanghala ng kampiyon sa pamamagitan ng programa. So since yan ay inaasahan ng lahat, ay mukhang hopya po tayo, ka-legit Tarigans. Kasi meron pong lumutang dito, ayan, ka-legit Tarigans T7 soon. So eto kaya ang papalit sa TP from TP to T7. Ano kaya ang meaning niya na, no? Tape Inc. pagmamayari na rin ng 7. Charis, ano ba? Ano kaya may-aring nito? Tape Inc. sa Channel 7? Tape at GMA 7? Sana puwersa na kaya ang dalawa? Kagaya ng ginawa po ng TVJ and ni Mr. MVP na dalawa po sila co-producer. Ganon. Kaya siguro may pag-meeting po ang GMA at Tape Inc. Kung totoo nga, ka-legit Tarigans, ay tama nga ang nasa isip ko na ang gagawin nila ay rebranding ng company mismo, hindi lang po ng show. Di ba kayo yung ginawa nila sa Itbulaga noon? Nung nalulugi ang PSI, gumawa po sila ng Tape Inc. And then ngayon, na nalulugi naman ang Tape Inc., gagawa na naman ng bagong company, production na company. So, palagay ko lang naman, tapos eto nga, T7, ano pa may isip nyo dyan? May isip nyo dyan, Tape Inc. and GMA 7, di ba? Tapos ang nag-post pa po ay si Procnoy na Tape Defender. So, ibig sabihin ay palabas po ito or tuloy pa rin po ang Tape Inc. sa pagpo-produce ng noontime show. Sabi dito, bigger, better, and bolder. T7 soon. Tapos, ito pa ang kanilang sinasabi. TVJ,
Sabi daw ng TVJ, yung iba dyan shutdown na, hoy, epic fail daw po ito. Better luck next time daw, sabi ni Proknoy. So, meaning, gusto po nilang iparating na hindi totoo ang chismis na magsasara na ang Tape Inc. Hindi totoo na sumuko na ang Tape Inc. kasi epic fail daw po ang panawagan, hindi lang ng TVJ, kundi ng taong bayan na mag-shutdown na lamang sila. Anyway, about naman dito sa sinabi niya, or nilabas po niya, na T7, narito na naman po ang issue ng pangongopya. Kung ito pong T7 ay under pa rin talaga ng Tape Inc., hindi pa rin talaga sila makagraduate na sa pangongopya kahit po sila ay mag-reformat sapagkat napansin po ng ating mga collegiate tarikads na pagkakapareho po nito sa isa pong movie ni Maricel Soriano na T2. Bagong pangalan na nga, nahabaan siguro sa tahanang pinakamasaya, pinaikli. T7 ay tila hindi na naman po makawala ito sa image ng panggagaya. So, maigi pa nga po ang tahanang pinakamasaya, sarili po nilang gawa, talaga, sarili nilang pangalan, di ba, Collegiate Tarikads? Yun nga lang, yung pagkakagawa ng logo nila ay may kamukha, pero yung mismong title ay unique. So, kayo po ba, anong inyong masisaya patungkol po dito? So, eto na kaya yon. Sana pwersa na kaya ng GMA at Tape Inc. Kagaya po ng pagiging co-producer ng TVJ at ni Mr. MVP Manny V. Pangilinan na sa It Bulaga. Naku, pati ba naman yung gagayahin? Charis. Sabi pa dito ni Sir Roy Michano Mogol, dapat ang sisihin dyan ay mga halushos. Hindi nila naisip yung kapakanan ng empleyado nila. Sariling kapakanan lang nila iniisip. So, yun nga po ang masaklap lang dito kung hindi agad din makakahanap ng trabaho ang kanilang mga trabahador. And kung totoo naman na may reformat lang na magaganap, pwede may trabaho pa din sila. Yun nga lang, baka po magtatanggal since lugi ng araw. And base po sa empleyado daw ng taping, kay unti-unti na nagbabawas sa empleyado ang taping. Nakakalungkot siya, nakakalungkot, pero mula nung sumama naman sila sa mga halushos, they know naman kung ano po ang kapapatakan nila kung sakasakali. So, may mangyari man, makasurvive man o hindi, they choose to be with the halushos. And basa ko dati sa isang comment section, kasagsagan po ito ng paglipat ng TVJ sa TV5 na kung saan sabi po ng isang empleyado ay bakit daw binaba siya mga halushos, napakabuting tao naman daw na mga ito, at pinili nilang sumama kasi mula nung bagong management na ang naupo, mas tumaas daw ang kanilang sahod at nakikita daw nila na mas maganda ang pamumuno ngayon ng bagong management. So, meaning, choice nila na sumama sa mga halushos. So, alam naman daw nila kung ano yung maaaring kaharapin, pero naniniwala daw sila sa halushos. Di, yun, di wow. Sabi pa dito ni isa nating commenter, Sir Erwin Ilagay, na shout out, kung tama ako, username lang kasi to, palatandaan ko, letter E lang yung inyong profile. Maganda rin gabi. Tapos na talaga ang laban at pinatunayan din ni Ted sa live niya kahapon at kahit ano pa ang ipalit ng GMA, Itbulaga TVJ pa rin ang malakas. So yes, replay episodes na nga lang daw po ang mapapanood hanggang sa mga susunod pa pong mga araw hanggat hindi pa ready ang noontime show na kanilang ipapalit. So, tahanang pinakamasaya, last day na. Ang Tape Inc. kaya, since social media account nila yung nawala, last day na rin ba nila o magpo-produce lang sila na ibang programa? Sabi naman dito, ni Joji Juarez, ang ipapalit ng GMA, lagapak din ang ratings.
Kahit sa face-to-face, lampaso ang TikTok lock. So, yun nga, kung TikTok lock ang kanilang ipapalit, ano kaya magiging laban nila sa TVJ? Kung yung face-to-face na nga lang ang kanilang katapat, hindi pa nila mapataob, TVJ pa kaya? Pero meron naman nagsasabi na baka madala ng hype. Dahil kapag napunta ka siya ng time, alam niyo naman, laging trending, pinag-uusapan. So, baka maraming makuryos at magustuhan yung programa. Well, at least goodbye sa Tape Inc. na, 'di ba? Wag na sila mag-produce ng another noontime show. Tama na. And kung magpo-produce sila, tigilan na po nila ang paghahabol sa titulong Itbulaga. Please lang. So, kung akong tatanungin, sana TikTok lock na nga lang, at least goodbye talaga na sa Halushos, kina Paulo Quintias. So, mawawala na po sa noontime yung mga taong kinabangga po ang TVJ. Alam naman po nila na magiging katapat ang TVJ, masasagasaan nila kahit papaano, kahit po sabihin na unawaan ng TVJ, ay ganun pa din. Para kinalaban pa rin nila ang dating kasi tinanggap nila yung offer ng talagang kalaban po ng TVJ. 'Di ba? So, andyan mainit ang ulo ng mga legit tarbaykads. Kaya, pabor sila na hindi na po makita pa sa nung time ang mga ito. Kaya sana TikTok lock na nga lang. Anyway, yun lang po ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.